Mga kwentong sumasa inyo, mga damdaming sumasa puso. Kasama si Tony Aquino. Sumasa puso. Tony, itago niyo na lang ako sa pangalang Joel. Malapit na akong mag-40 anyos, pero masasabi kong marami pa rin akong kailangang matutunan sa buhay. Kaya nga napasulat ako sa inyo dahil na rin sa pinagdadaanan ko ngayon. Kailangan ko ang tulong nyo sa pamamagitan ng inyong mga opinyon o suhestyon. Handa naman akong makinig anuman ang sabihin nyo, pabor man sa akin o hindi. Basta ang maipapangako ko lang, magiging tapat ako sa mga sasabihin ko bilang isang lalaki. Nag-umpisa kasi ang lahat ng mangarap ako ng pagkataas-taas. Isa lang akong simpleng lalaki na lumaki sa isang pamilyang salat sa pera. Pero kahit ganon, ay nakakakain pa naman kami ng 3 beses sa isang araw. Lahat kasi kaming magkakapatid ay may kanya-kanyang part-time job. Nasa kolehiyo pa lang ako noon nang matanggap ako sa isang warehouse ng isang malaking kumpanya ng chichirya. Pahinante ako ni Mang Carlitos. At ako ang kasama niya sa biyahe 3 beses sa isang linggo. Masasabi kong si Mang Carlitos ang naging tatay-tatayan ko noon. Bilib na bilib ako sa kanya pagdating sa sipag at diskarte sa buhay. Sa kanya ko natutunan ang mangarap ng higit sa sapat lang. Ay, sa wakas, nagarahe din. Sakit ng likod ko. Ikaw ba, Manong? Tuloy-tuloy yata yung biyahe natin. Hindi ka na mahinga ng 1 beses, ah. Dalihan mo mag-ayos ang gamit mo, Joel. At na maka-out na tayo. Ipunin mo na yung mga resibo. Do-double check ko lang tong logbook. So, ngayos ka lang ba? Parang hindi ka mapakali dyan. Kanina ka pa nagmamadali, ah. Gusto ko magtanggal ng pawis at makapaghilamos bago tayo lumabas ng compound. Bakit naman, oh? May bisita ako. Chicks niyo ba yung Manong? Sira ulo. Wala akong ganun. May asawa ako, no? Pero hindi asawa ko susundo sa akin. Yung anak ko. Lumawas galing Bulacan. Ah, si Wena, yung nakikwento niyo sa akin. Oo. Kasama ata yung pinsan niya. Di ko sigurado. First time dumalaw nung anak mo dito, di ba? Kilala ko yung anak niyo sa kwento. Malapit na nga ako ma-inlove kay Wena sa dami ng mga magagandang kwento niyo sa akin, eh. Hoy. Magtigil-tigil ka, Joel, ha? Huwag mong pag-interesan yung anak ko. Masasapa kita. Grabe ka naman sa akin, Manong. Para namang hindi mo ako kilala. Mabuting tao naman ako, eh. Alam ko yun. Mabuting tao ka nga. Pangit mo naman. Aray naman, Manong. Sakit po naman magsalita. Hindi naman ako pangit, ah. Walang taong pangit. Di ka siguro pangit sa mata ng ibang tao. Pero ayoko sa hulman ng mukha mo, eh. Sa madaling salita, hindi kita gusto para sa anak ko. Makapagsalita ka naman, Manong. Nakita mo na ba yung sarili mo sa salamin? Oo, at lamang ako sa'yo ng ilang porsyento. Saan banda? Ang punto ko dito, Joel. Sinuwerte lang ako na nagmana si Wena sa nanay niya. Pero sa magiging anak niya, baka lahi ko na yung mga ibabaw. Kaya mainam na makahanap siya ng mapapangasawa niya na kasing level niya ng itsura o higit pa. Pwede pa nga lang may lahi ng puti. Para matik, artistahin agad ang apo ko. Wow, pag-isipan niyo pa talaga yan, Manong, ano? Joel, mahirap man aminin. Pero mas bukas ang mga oportunidad para sa mga angatang itsura. Kaya utang na loob, huwag ka na makisawsaw sa pamilya ko, ha? Marami akong plano para sa mga anak ko. At kung mapagbibigyan, sa mga apo ko na rin. Klase ka rin, Manong, ano? So, ayan. Yan na po yung mga resibo. Maayos na po yan. Sige na, bumaba ka na sa truck. Umuwi ka na. Opo. Napakatagal naman lumabas ng compound ni Manong Carlitos.
Nilalangaw na ako dito eh. Dami-daming tao dito sa tapat ng warehouse. Sino kaya dito si Wena? Parang babae. Parang wala naman kasi ako nakikita maganda eh. Ate, pabili nga ako ng soft drinks. Palagay sa plastic ah. Ito, 20. Keep the change. Yeah. Ay, naku. Umuwi na lang kaya ako. Hindi naman yata darating yung Wena eh. Ay, teka si Manong yun ah. Yan na. Lalakad na. Eh Manong, kala mo madidispatcha mo ako basta-basta ha? Ilahit mo pa talaga tong baby face ko, ha? O sige, yun dyan yung anak mo ng mag-gradean natin. O pag yun Manong eh, saktuhan lang. Lagot kang bata, teka. Yan yung anak ni Manong Carlitos? Anak ng pating maganda nga. Ano uso ba yan? Teka. Alis na sila. Ay, soft drinks, ma'am! Eh, bukas na lang yate. Manong! Manong Carlitos! Joel, Manong! Ano naman, pwedeng pakilala mo ko dyan kay Wena. Ay, Wena, kamusta? oh Diyos ko naman, oo. Pa, sino siya? Wala lang yan. Katrabaho ko lang. Joel. Joel yung pangalan ko. Hello. Buena pala. Nakikwento ka sa akin ni Manong. Ito nga yung sabi niya. Ganda mo nga. Siya. Tama na yan. Joel, umuwi ka na. May lakad pa kami ng anak ko. Kakain ba kayo? Pwede ba Manahimik ka. Pinang umuwi ka na eh. Bakit? Libre ko. May bonus ako nakuha eh. Eh, di punin mo na lang. Wena, ano gusto mo kainin? Kahit saan mo gusto, dadaling kita doon. Ngimas ka, Joel. Sabi nang umalis ka na eh. Ayaw mo na nga lang makakasama anak ko, sisingit ka pa. Parang anak mo na rin naman ako eh. Ayaw mo ba nun? Mas marami, mas masaya. Ang pagulo ka lang eh. Hindi ka na, Wena. Ang kulit pala ng katrabaho mo, pa. Nakakatuwa. Narinig mo yung Manong. Nakakatuwa daw ako. Oo nga eh. Nakakatuwa ka. Nakakatuwa kang hambalusin. Pa naman. Sige na, isama na natin. Kawawa naman eh. Isang linggo naman ako dito. Marami pa naman tayong oras. Kaya sige na pa, isama mo na yung si Joel. Paano ba yan, Manong? Umalis na tayo dito, di ba? Ani ako sa ganda ng anak ni Mang Carlitos. Siya ang tinutukoy kong pagkataas-taas na pangarap. Dahil una sa lahat, magkalayo ang itsura namin. Sakto lang ako, samantalang si Rowena, siya na siguro ang pinakamagandang babae na nakita ko sa personal. Makinis, maputi at pagkatamis-tamis na mga ngiti. At sa ilang minuto pa lang naming magkausap, pakiramdam ko'y handa na akong gumawa ng pamilya kasama siya. Kaya naman nagpumilit akong sumama sa lakad nila dahil tiyak pagsisisihan ko kapag nagpadaig ako sa pananakot ni Mang Carlitos. At sa maniwala kayo o hindi, Tony, naging napakasaya ni Rowena habang kasama ako. Wala siyang tigil sa kakatawa. At sa tuwing nagsasalita ako, ay nakatitig talaga siya sa mga mata ko. Yung klase ba ng titig na parang nangungusap. At tila sinasabi niya sa puso ko na maaari ko siyang ibigin kahit malaanghel ang ganda niya at simpleng tagalupa lang ako. Tony, nang makilala ko si Wena, doon ko napatunayan na daig ng magaling magpatawa ang guwapo. Dahil sa loob ng ilang buwan ay hindi natigil ang komunikasyon namin. Niligawan ko si Wena at hindi nagtagal ay naging kami rin. Kung alam niyo lang ang galit sa akin ni Mang Carlitos. Pero syempre, lumambot din naman ang puso niya nang makita niyang matino akong tao at handa akong gawin ang lahat para sa anak niya. Tony, kami ni Wena ang nagkatuluyan. Tama ang narinig niyo. Nag-ipon ako hanggang sa abot ng aking makakaya para mayaya siyang magpakasal agad. Sa isip-isip ko, minsan lang ako swertihin sa buhay.
Kaya dapat bakuran ko na ito bago pa maagaw ng iba. At doon na nga nagbago ang takbo ng buhay ko. Wena, nandito na ako. May ulam pa ba? Gutom na ako eh. May adobo sa lamesa. Pero yung kanin hindi pa luto, antayin mo na lang. Ha? Kanin pa talaga yung nahuli? Alas 8 na ng gabi wala ka pang sinaing. Baka naman naubos mo yung kanin tas nagsayang ka na lang ng panibago. Uwi na, hinay-hinay ka lang. Mananaba ka niyan. Anong sabi mo? Baka naubos ko yung kanin? Mukha ba akong masiba sa'yo? Uy, hindi naman yan yung ibig ko sabihin eh. Tingin mo ba nakakakain ako sa oras araw-araw, ha? Uy na. Kita mo tong itsura ko? Hindi pa nga ako nakakaligo eh. Sorry na. Bibiro lang naman ako eh. Huwag ka naman magalit. Hindi mo kasi iniisip yung mga sinasabi mo. Buong araw kong pilit binabalanse yung oras ko sa pag-aalaga ng anak mo at sa trabaho ko. Naglinis pa ako ng bahay. Yung labada nga hindi ko pa nauumpisahan. Oh, easy, easy. Huwag na mainit ang ulo. Gutom lang yan. Gaganda rin yung pakiramdam mo. Gutom lang to? Talaga ba? Yan ang isasagot mo sa mga sinabi ko? Kilala naman kita eh. Ganyan ka naman palagi kapag gutom ka eh. Mainit yung ulo mo. Alam mo, Joel, hindi ko alam kung magulo ba yung pagkakasabi ko o talagang mahina lang yung pag-intindi mo. Ha? Bakit? Anong ginawa ko? Mag-usap nga tayo ng masinsinan, Joel. Teka, para namang nakakakabayan. Ano ba yan? Hindi ka ba maghahangad ng mas mataas na posisyon dyan sa trabaho mo? O kaya maghanap man lang ng ibang trabaho na mas mataas ang sweldo? Teka, ba't mo naman naisip yan? Wala naman tayong problema sa pera. Wala tayong problema sa pera kasi may trabaho rin ako. Pero Joel, nahihirapan na ako. Ang hirap pagsabayin yung pag-aasikaso dito sa bahay at sa anak mo. Akala mo ba, ilapag ko lang yung baby natin sa kuna ayos na? Iyakin tong anak natin, malikot. Hindi mo pwedeng tanggalan ng tingin. Tsaka ang hirap patulugin sa totoo lang. Ano ibig mo sabihin? Ayaw mo na magtrabaho? Hindi sa ayaw, Joel. Hindi lang talaga kaya sa ngayon. Sana kung may ekstrang pera tayo para makakuha ng kasambahay. Kaso sa pangangailangan pa lang ng anak mo, laking bawas na agad sa sweldo mo eh. Pusta ko, kung wala akong online job, malamang hindi tayo makakabayad sa upa. Uy na, alam ko naman yun eh. Malaking tulong talaga na may trabaho ka. Yan naman pala eh. Alam mo naman yung sitwasyon natin. Kaya baka pwedeng mag-double time ka naman? Medyo ngaragin mo naman yung sarili mo sa pagkayod. Taasan mo na yung pangarap mo, hindi yung parang masaya ka na kung nasaan ka. Napapagod na kasi ako, Joel eh. Hindi ko naman pwedeng bitiwan yung pagiging nanay, hindi ba? Ba, siyempre. Kaya nga. Talagang masasakripisyo ko yung trabaho ko. Kaya sige na, Joel, kumilos ka na. Dalian mo na. Mag-apply ka ng promotion. O kaya mag-apply ka sa iba. Hindi na pwede yung papetiks-petiks lang. Kilos! Oo, sige na. Alam ko na, Wena, alam ko. Pero hindi naman kasi ganun kadali yung gusto mo eh. Hayaan mo lang ako, ha? Pabayaan mo akong dumiskarte. Tsaka huwag mo akong didiktahan kasi hindi mo naman alam yung kalakaran sa kumpanya namin eh. Stay put ka lang dyan. Stay put. Pasasaan ba't giginawa rin naman tayo? Basta gawin mo yung parte mo, tapos pabayaan mo kung gawin nyo sa akin. Tony, aaminin ko, medyo nabatukan ng konti ang pagkalalaki ko sa mga sinabi ni Wena. Para na rin niyang sinabing malaki ang pagkukulang ko bilang padre de pamilya. At kung hindi dahil sa kanya, wala kaming patutunguhan. Sige, sabihin na nating totoo yun. Pero mag-asawa kami, mag-partner. Normal lang naman siguro ang magtulungan kami. Bida sa kanya, kahit 1 taon, walang naging paggalaw sa akin. Pero ewan ko ba naman sa inyong mga babae, napaka-mainipin nyo, lalo na si Wena. Kapag may gusto, dapat magawa ko agad. Nung mapansin niya kasing hindi pa rin ako umaangat, siya na ang gumawa ng paraan. Umutang siya ng puhunan at nagpatayo ng sariling tindahan.
At makalipas lang ang halos 1 taon, lumaki ang negosyo niya at nagkaroon na ng prutas at gulay. Swerte ko sa misis ko, no? Magaling dumiskarte at proud ako sa nagawa niya. Pabor din naman sa akin dahil kahit papano, siguro naman titigilan na niya ang pangungulit tungkol sa trabaho ko. Oh, baby, wag ka dyan, wag ka dyan. Makamauntog ka, usog ka dito. Oh, yan. Joel! Pasuyo nga sandali, lagay mo muna sa crib si Kevin. Pwesto ka muna sa tindahan, nababanyo na ako eh. Sige. Oh, baby, halika muna. Oh, dito ka muna sa crib, ha? Kunin ka ulit ng papa mamaya. Balik agad si papa, ha? Wait ka lang dyan. Kabilan nga. Oh, Manang Nida, anong atin? Bigyan mo akong sibuyas na pula, 3 piraso. Tsaka luya. Itong isa to. Yan, pwede na yan. Yun lang ba, Manang Nida? Wala ka nang dadagdag? Oo, yun lang. Eh, asan pala yung asawa mo? Nasa banyo lang, oh. Ah, Ito nang, oh. Kaso nang, di ko kasi alam presyuhan sa mga tinda ni Wena, eh. Pwede ho bang antayin na lang ho natin siya? ay sige, walang problema. Naku, Joel, napakaswerte mo sa asawa mo, no? Paano mo nabingwit yun, ha? Ginayuma mo siguro, Uy, no? grabe, di naman po. Gaganto-ganto lang po ako, Manang Nida, eh. Pero may taglay ho akong karisma. Nako, Wena! Si Wena, ayun, palabas na, oh. Manang Nida! Wena, ganda-ganda mo naman. Oh, Manang, ano pong atin? Ito, nakasupot na. Magkano ba yan? 30 lang naman. 30? Ito. Salamat po. Pagkukwentuhan ka sana namin itong si Joel. Sabi ko kasi sa kanya, napakaswerte niya at nakapangasawa siya ng maganda. Bata pa lang kasi si Joel, kilala ko na yan eh. Kaibigan ko kasi yung nanay niyan. Kaya lang, Joel, bakit mo naman tinayuan ng tindahan tong asawa mo? Dapat sa kanya Ay naku, Manang Nida, hindi ho. Hindi ho si Joel ang may gusto na magkaroon ako ng tindahan. Ideya ko po talaga to at sarili ko pong puhunan. Wala pong inambag yan si Joel sa negosyo ko. Akin po lahat to. Ay, talaga ba? Opo. Alam niyo naman po trabaho nitong si Joel, di ba? Kung hindi ako kikilos, walang mangyayari. Sa bagay, iha, no? Tama ka dyan. Maliit lang ang sweldo sa trabaho ni Joel. May anak na kayo. Mag-aaral na yan sa mga susunod na taon. Kaya nga po, Manang Nida, todo ipon po talaga ako. Dapat lang. Mas malaki nga yung kinikita ko dito kaysa sa asawa ko eh. Katunayan, may plano na nga akong humanap ng malaki-laking pwesto. Pag dito kasi, magagalit na yung landlord namin eh. Oo, tama yan. Hanap ka ng magandang lugar pero wag naman yung kalayuan. Naku talaga. Sa panahon ngayon uso naman na babae na yung mas malakas kumita. Opo, yung iba dahil gusto maging career woman, di po ba? Oo, tama. Yung mga pamangkin ko ganyan din. Pero marami rin yung napipilitan lang. Kasi wala talagang aasahan sa asawa. Iba na kasi ang mga lalaki ngayon. Sa 10 tatlo na lang ang dekalidad. Yung iba patapon. Mga tamad. Walang pangarap. Sinabi mo pa, Manang. Ikaw ba, Wena? Gusto mo ba talaga maging tindera kaya nagtayo ng ganito o napilitan ka lang? Kasi kung magtatrabaho ka bagay sa'yo sa opisina. Parehas, Manang eh. Gustuhin ko man manatili lang sa bahay, hindi pwede. Kukulangin talaga kami. Pa rin yung anak ko. Hindi naman kakayanin ng asawa ko mag-alaga ng bata eh. Yung asawa ko rin ganyan. Alam mo, may pagka... Manang Nida, parang kailangan nyo na umuwi at magluto ng tanghalian. Oo nga pala. O siya, Wena, mamaya na lang. Ay, sige po, Manang Nida. Salamat ho. Oh, bakit nandyan ka pa? Kala ko kanina ka pa pumasok. Yung anak mo, silip-silipin mo. Tama ba yung ginawa mo? Alin? Alam mo pa napaka-chismosa niyang si Manang Nida? Tapos sarap na sarap kang makipagkwentuhan sa kanya tungkol sa atin? Tungkol sa sarili ko yung pinag-uusapan namin. Mali yun, Wena. Maling-mali yung ginawa mo.
Sa takbo ng usapan nyo, lumalabas wala akong kakwenta-kwentang asawa. Na hindi mo ako maaasahan kaya napilitan ka rin maghanap buhay. Ay naku, wala akong sinabing wala kang kwenta. Pero yung hindi maaasahan, yun, tama yun. Joel, ganun naman talaga yung nangyayari, di ba? At alam mo yan. Sa totoo lang, hindi ka naman naiinis dahil tingin ko sa'yo hindi ka maaasahan. Naiinis ka lang dahil may iba nang nakakaalam ng sitwasyon natin. Yun eh. Pero wala kang pake kahit hanggang ganyan ka lang, di ba? Masaya ka dyan eh. Pero pag nalaman ng iba na ganyan ka, dun ka aalma. Alam mo kung bakit? Kasi alam mong kapintasan talaga ang pagiging makupad mo sa pag-asenso. Hirap sa'yo, sarili mong asawa, nilalaglag mo eh. Asawa mo, bukas makalawa, kalat na sa buong barangay yung pinagsasabi mo dyan kay Manang Nida. Siguro nananadya ka rin no? Gusto mo talaga akong ipahiya sa mga tao, no? Sa akin di ka nahiya. Sa ibang tao, oo. Sabi mo? Kahit kailan ka talaga, Joel. Kapag ako ang pumupuna sa'yo, baliwala lang. Hindi mo gagawa ng aksyon yung mga hinaing ko. Pero kapag opinyon ng ibang tao, takot na takot ka. Ay ba naman tong buhay na to? Joel, pwede ba? Pumasok ka na dun sa loob, alagaan mo na lang yung anak mo. Kahit dun man lang matulungan mo ko. Pasok na! Tony, aminado naman akong wala na akong balak magpataas ng posisyon o humanap ng ibang trabaho gaya ng gusto ni Wena. Kasi maayos naman ang lagay ko. Magandang benepisyo ng kumpanyang pinapasukan ko. Kung mapopromote, edi salamat. Pero kung hindi, ayos lang. Kumbaga, bakit maghahanap ng solusyon kung wala namang problema? Nakakapagbayad naman ako ng bill sa bahay. Nabibili ko ang mga kailangan ng anak ko. Oo, si Rowena ang sumasagot sa upa at sa pagkain namin. Pati na rin iba pang biglaang gastos gaya ng check-up, bakuna, at mga gamot kapag nagkakasakit ang anak namin. At hinahayaan ko lang siya. Kasi total, ipinagmamalaki naman ni Wena kung gaano siya kataas kumpara sa akin. Eh di panindigan niya. Palagi naman niyang pinamumukha sa akin na hindi niya kailangan ng tulong ko. Eh di hindi ako mag-aabot ng tulong. Hindi naman sa pagiging mapaghigante, pero habang tumatagal kasi, parang nagbabagong anyo yung asawa ko. Parang na siyang dragon. Nung una masaya ako para sa kanya, pero nawawala ang sayang yun sa tuwing minamata niya ang hanap buhay ko. Wena, gusto mo ng kape? Ito, kape ka muna. Salamat. Mukhang kabala ka. Nag-iimbentaryo ako. Nakahanap na kasi ako ng magandang pwesto. O bakit? Anong kailangan mo? Ako? May iba pa bang tao dito sa bahay? Yung mga bata. Biro lang. Biro lang to naman. Eh ano nga, anong gusto mong sabihin? Kasi hindi ako makafocus dito sa ginagawa ko eh. Hindi kasi, Ano? bali yung kaibigan ko kasi, yung ninong ni Kevin, si Larry, Oh, nagtatrabaho yun sa tindahan ng motor, natimbrehan niya ako na may papromo sila. May discount yung hulugan, pero mas malaki yung discount kapag cash mo binayaran. ano nga yun? Baka lang naman gusto mong kumuha para imbis na mamasahe ka kapag umaalis ka, mahahatid kita, di ba? Kumbinyente yun kasi hindi ka na matatraffic gaya ng jeep o sa mga bus. Mas ligtas ka pa kasi ako yung driver mo. Tsaka kahit anong oras mo gusto umalis, pwede kitang ihatid sundo. Diba? Paano mangyayari yun? Eh may trabaho ka. Buong araw ka bumabiyahe.
Pwede, dun sa mga araw na wala akong pasok. Ako pa pala mag-a-adjust. Isasakto ko pa dapat yung alis ko sa day off mo. Uy, siyempre, paano kita mahahatid? Tsaka ayaw mo yun, mas madali na sa ating makapamasyal. Pwede na Alam din mo, tayo. mas maganda sana kung sinabi mo sa akin na gusto mong kumuha ng motor kasi naisip mo maging delivery rider. Yung mas malaki yung kitaan. Yun, medyo mas matatanggap ko pa yung katwiran mo. Pero yung hatid-hatid lang, pasyal-pasyal, mas inisip mo pa talaga yung pasyal kaysa sa hanap buhay no? Iba rin. Napakagaling mo, Joel. Ano ba kasing akala mo? Nagpapabili ako sa'yo? Hindi, Wena. Uutang lang ako sa'yo, pero babayaran ko rin. Kapagsalita ka, kala mo, gugulangan ka sa pera eh. Utang, Wena. Uutang ako sa sarili kong asawa. Ano masama doon? Hindi mo nga ako mabilhan na magandang regalo eh. Tapos mangungutang ka pa sa akin? Anong ipambabayad mo sa akin? Sige nga. Yung pambabayad mo sa akin. Sinasabi mo dyan? Kala mo hindi ko napapansin? Sinusolo mo na yung sweldo mo. Hindi kaya. Binabayaran ko yung kuryente, yung tubig, tsaka yung pa-wifi mo dyan. O yung bumibili ng gatas at diaper ng mga bata. Alam mo ba kung gaano kamahal yun? O yung natira, nasan? Alam nga namang ubos yung 20 mil mo sa ganun lang. Siyempre. Kailangan ko rin naman ng pera. Pambili ko ng pagkain o inumin kapag nasa biyahe. Pambili minsan ng brief o kaya t-shirt. Di tanggalin mo na yung brief o t-shirt sa listahan mo ng pinagkakagastusan. At yun ang ipunin mo pambili ng motor na sinasabi mo. Pero kung talagang gusto mong patunayan na babayaran mo talaga yung uutangin mo sa akin, pues ibigay mo sa akin yung buong sweldo mo para ako nang bahala mamahala sa mga dapat mong gastusin. At ako na rin na mag-aabot ng pambaon mo. Ayos ba? Grabe naman, Wena. Ganyan ba nagagawa ng pera sa'yo? Napakaswapang mo naman. Anong sabi mo? Hirap mo kausapin basta may kinalaman sa pera. Napakasigurista mo. Parang takot na takot ka mawalan. Bawat kibot dapat may kapalit. Bali na nga lang. Unang bahala sa gusto ko. Di ako hihingi ng tulong sa'yo. Sa sobrang galing mong negosyante, pati pagsasama natin, ginagawa mo ng negosyo. Tony, bago niyo ako husgahan, sana pakinggan niyo muna ang panig ko. Alam kong malaki ang kinikita ng asawa ko. Kaya niyang buhayin ang pamilya namin kung tutusin. Pero imbes na ganahan ako para umangat at makakuha ng inspirasyon mula sa kanya, lalo lang akong nanliliit sa pagsasama namin. Idagdag mo pa yung iba pa naming mga kamag-anak na sagana sa komento. Kesyo ang swerte ko raw kay Wena, pero si Wena mala sa akin. Meron pang nagsabing ako raw yata ang babae sa relasyon namin. Bakit daw hindi ko sabayan ang asawa ko? Paano ko raw naaatim na mapag-iwanan ng asawa ko? Ako ang lalaki. Sa totoo lang, Tony, hindi kasi ako katulad ni Wena na parang nakikipagkompetensya. Hindi ako mapaghangad o mainggitin. At sadyang ang hirap itulak ang sarili ko pataas kung ang kapartner ko ay mayabang, suwapang at mapangmata. Kanyang-kanya na ang pedestal. Kasi aminin nyo man o hindi, kahit anong gawin naming mga lalaki, hindi pa rin sasapat para sa mga babaeng masyadong mataas ang pamantayan. Tony, habang tumatagal, lalong nagiging matagumpay si Wena sa negosyo niya. Meron na siyang maliit na grocery at plano pa niyang magtayo ng isa pa. At pagbebenta naman ng mga samot-saring pampaganda ang gusto niyang pasukin. Sa totoo lang, wala akong masyadong alam sa mga ginagawa niya dahil hindi naman niya kinakailangan ng tulong ko. Nagulat na nga lang ako isang araw, nalilipat na kami sa mas malaking apartment. Tony, may nagbago rin naman sa akin sa paglipas ng mga taon. Hindi na ako bumibiyahe. Nabigyan na ako ng posisyon sa opisina ng warehouse. Kaya kahit papaano ay tumaas din naman ang sweldo ko. Ang siste, ako ang may sagot sa lahat ng bayarin sa bahay kasama ang upa.
Si Wena naman ang nakatoka sa matrikula ng mga bata. Ay, kapagod. Sa oras nakauwi rin. Oh, nandyan ka na pala. Kumain ka na. Tapos na. May naganda sa opisina kaya natagalan din ako umuwi. Mga bata. Tulog na. Aga ah. Mag-aalas 8:30 pa lang ah. Pinasyal sila ng lolo't lola kanina, napagod. Kaya pagkatapos maligo, nahiga lang, tulog agad. Ay nga pala, may pag-uusapan tayo. Tungkol saan? Upo ka muna dito. Teka. Oh, Tingnan mo itong mga dala ko. Basahin mo maigi. ano to? Mga litrato ng bahay? Oo. Tsaka may mga presyo dyan. Down payment, tsaka magkano hulugan kada buwan. Depende syempre kung bank o in-house financing. Oh, anong gagawin ko rito? Basahin mo basahin mo. Oo, alam ko kung anong nakalagay dito sa mga brochure na to. Hindi mo pa nga binabasa Ang eh. tinatanong ko, bakit ka may dalang ganito at bakit mo pinapakita sa akin? Ano pa nga ba? Di kukuha tayo ng bahay. Kukuha tayo ng bahay? Kesa naman naglalabas tayo ng pera buwan-buwan para sa renta dito tapos ano? Wala na. Mawawala na lang na parang bula. Kung kumuha na tayo ng bahay, di kahit papano, may patutunguhan yung 23 mil na nilalabas natin buwan-buwan. Joel, bahay tong gusto mo. Bahay, milyones ang halaga nito. Alam mo ba magkano presyuhan ng bahay at lupa? Alam ko, kaya nga yan, naghahanap ako ng mga quotation. Bibigyan mo tayo ng malaking utang na tatakbo ng 1 dekada. Hibang ka ba? Wena, ikaw yata hibang eh. Ayaw mo ba magkaroon ng sariling bahay? Siyempre gusto ko. Yun naman pala Pero eh. hindi pa ngayon. Hindi pa ngayon, kailan pa? Bakit ba ang lakas ng loob mo? May pera ka na ba? Kaya nga magtutulungan tayo eh. Ayan na nga ba sinasabi ko eh. Ano na naman? Gusto mo bumili ng bahay pero inaasahan mo nakahati mo ko. Tignan mo nga down payment pa lang milyon na. Na pwedeng hulugan. O di ba parang tanga? Ilang taon ka maghuhulog pero pang down payment pa lang pala? Wala pang bawas sa bahay mismo. Tapos yung monthly 50, 70. Meron namang mas mura dyan eh. Oo, mas mura nga pero mas malaki naman ang down payment. Ay, Diyos mo naman, Joel. Sumasakit ang ulo ko sa'yo. Wena, hindi naman ako nagpapabili ng bahay sa'yo eh. Ang gusto kong mangyari, pagtulungan natin. Magtulungan tayo kasi mag-asawa tayo. Joel, hindi ka ba nag-iisip? Nagbabayad ako ng matrikula ng mga anak mo. Tapos gusto mo pang dagdagan yung nilalabas kong pera? Ano palang silbi ng panigo-negosyo mo kung hindi naman pala tayo magtutulungan? Anong silbi ng pagiging padre de pamilya mo kung yung responsibilidad ko solo ko? Pero yung responsibilidad mo responsibilidad ko rin? Ha? Ako na nga nag-aalaga sa mga bata. Ako na nagbabayad ng tuition nila at mga kailangan sa eskwelahan. Kapag nagkukulang ka, ako nag-aambag. Ang nangyayari, ako pang mas lalaki sa atin eh. Sinabi mo, Wena, gumagastos din ako dito sa bahay. Oo na. Ikaw ang nagbabayad ng renta, sa pagkain. Pero tignan mo naman yung layo ng halagang nilalabas mo sa nilalabas ko. Parang luging-lugi naman yata ako. Kung gusto mo ng bahay, ikaw ang gumawa ng paraan. Ikaw ang nakaisip eh. Hindi yung may naisip ka tapos makamando ka sa akin, akala mo napakadali ng gusto mong mangyari. Paano kung hindi magmumukhang lalaki sa ating dalawa inagaw mo yung karapatan ko bilang padre de pamilya? Wala nang nasunod sa gusto ko, puro ikaw na ng ikaw. Saka na nga. Oo, saan ka pupunta? Gabi na! Ewan. Ba, first time mo magyaya pare ah. Mukhang matindi ang pag-uusapan natin. Ano ba yan ha? Tungkol saan? Wala. Wala tayong pag-uusapan. Tamang inom lang. Basus! Kilala na kita par. Di ka mahilig sa mga ganito-ganito kung wala kang dinadalang problema. Si Mrs. Ganda ba yan ha? Sino pa nga ba yung nagdadala ng problema sa akin? Nako! Sinasabi ko na nga ba eh.
Ano na naman ba yung pinag-aawayan nyo, ha? Uy, nag-umpisa na kayo? Uy, sorry, late ako, ha? O teka, ba't nandito si Milit? Uy, grabe ka naman, Joel. Masama ba sumama sa inuman? Nung tumawag ka kasi, nasa warehouse pa ako eh. Nandun din si Milit. Kaya, ayun, naimbitahan ko na rin. Dapat sabay na kami gusto pang umuwi para magpalit daw ng damit. Sagwa naman kung naka-uniforme ako papunta dito, di ba? Bakit naman kami? Anyway, anong chika, Joel? Hindi wala. Naku, Milit. Ito kasing kumpare ko na to, problemado palagi sa asawa. Ay bakit? Madakdak, ganon, dami gusto, demanding. Mukhang pera, no? O, alin doon? Hindi, Milit. Big time asawa niyan. May business. Daming pera. O, anong problema? E di ang saya. Eto ka na. Eric, pwede ba? Kwento na natin. May opinion ng babae, di ba? Problema kasi dito kay Joel. Ayaw sabayan yung pag-angat ng asawa niya. Hinahayaan niyang yumaman yung babae, tapos siya, saktuhan lang. Ayan tuloy, natatapakan yung pagkalalaki niya. Ikaw naman kasi parang, ba't ka pumayag malamangan? Ikaw lalaki. Ikaw dapat mas mapera sa inyong dalawa. Hoy, makalumang pag-iisip na yan, ha? Sa panahon ngayon, walang kasong babae ang kumikita ng mas malaki, no? Yun nga ang pinag-aawayan nila eh. Ay parang narinig ko na yan. May nakwento ka na sa akin dati, Eric eh. Visit yung babae kay Joel, di ba? Hindi niya matanggap na mas maliit yung sahod mo, no, Joel, no? Parang ganun. Sira pala tuktok ng asawa mo eh. Nagmamayaman-mayaman siya, tapos sisinuhin ka. Ay nako, kung ako sa kanya, ibibigay ko ang lahat ng gusto mo. Kasi asawa kita eh. Mahal kita. Kung sino ang able, aba, siya ang magdala, ganun yun. Sagwa naman nun. Kalalaking tao ni Joel eh. Aba, ganun ang gagawin ko pag asawa ko si Joel, no? Di pa ba siya masaya na masipag si Joel? Na ginagawa naman ni Joel yung makakaya niya? Nako, Joel, eto ha. Sa lahat ng tao sa warehouse, ikaw yung pinakamaasahan. Ako rin kaya. Che, wag ka na. Alam mo, Joel, wag mo na lang intindihin yung asawa mo. Hayaan mo siya sa trip niya. Ang mahalaga, nagagawa mo yung parte mo hanggang sa makakaya mo. Sa ugali ng asawa mo parang hindi ka na niya mahal. Palitan mo na siya. Dami naman dyang iba. Yung mas deserve ka. Hoy, ano yan ha? Biro lang. Ang ibig kong sabihin, mas masaya sana yung buhay kapag yung partner natin supportive. Yung tanggap kung sino at ano ka. Hindi yung mag-e-expect ng kung ano-ano sa'yo tapos pag di mo nabigay, napakababa na ng tingin sa'yo. Tony, may mga pagkakataong pakiramdam ko ay tama ang mga ipinupukol sa akin ng asawa ko. Pero may punto rin naman ang katrabaho kong si Milet. Nakakasama ng loob dahil pakiramdam ko ay hindi nakikita ng asawa ko ang halaga ko sa pamilya namin. Wala na rin siyang respeto sa akin. Bukod sa masasakit na salita, gagawin niya kung anong gusto niya nang hindi pinapakinggan ang opinyon ko. Kaya nakakawalang ganang umuwi sa bahay minsan. Mas masaya pa ako sa trabaho dahil nirerespeto ako ng mga nasasakupan ko. Lalo na si Milet. Sa kanya ko nararamdaman na may kwenta ako bilang lalaki. Bagay ba tong t-shirt ko sa pantalon ko? Parang pwede naman na. Saan na kaya to si Milit? Tawagan ko nga. Nasa banyo pa naman si Wenny. Hello, babe? Babe, saan ka na? Paalis ka na ba ng bahay? Ay oo, nagsasapatos na lang ako. Ikaw ba? Paalis na rin. Anong paalam mo? Sabi ko may pupunta ka na akong birthday. Sa bagay, malapit na yung birthday ko. Advance kunwari. Oo, sige na. Alis na ako. Mag-ingat ka ah. See you, love you. Yeah. Sige na, Joel. Tama na yan. Pogi ka na. Wena, alis na ako. Teka, sandali. Tagal mo naman, malilate ako eh.
Saan ka na naman ba pupunta? Sinabi ko na to sa'yo nung isang araw, di ba? Birthday ng katrabaho ko. Sino katrabaho? Si ano? Di mo kilala yun, si Bert. Bagong salta lang yun. Eh, syempre, wini-welcome namin. O, ano yan? Ba't kanya ka makatingin? Sa birthday? Oh, sinabi ko na yun, di ba? Birthday ni Bert. Gaya na sinabi ko. Okay. Okay na. Alis na ako. Ay, kubat mo kasi ng pal. Kapal ng mukha mo? Ang kapal ng mukha mo! Ano? Akala mo ba? Hindi ko malalamang may babae ka? Akala mo ba matalino ka't magaling magtago? Eh ang bobo-bobo mo! Nasa cellphone mo yung mga landian nyo! Ang dami-daming nakakakita sa inyo sa labas! Pinangangalandakan mo talaga may babae ka? Ang kapal ng mukha mo! Sino ka ba sa akala mo, ha? Pagkatapos ng lahat ng ginawa kong sakripisyo para sa pamilya natin, ganito lang ang gagawin mong hayop ka! Hayop ka! Uy, ano ba? Tama na, masakit ha? Ano gusto mong patunayan, ha? Ano? Tumaas ba ang tingin mo sa sarili mo dahil may babae ka? Ha? Yun ba? Gusto mong ipagmukha sa akin na meron pang masihigit sa akin? Ha? Magsalita ka! Oo! Meron talaga, marami. Maraming babae dyan na mas lamang sa'yo. Marami dyan na mas kayang magmahal ng normal. Hindi katulad mo, taas-taas ng kaligayahan. Kala mo kung sinong perpekto? Kay Milet masaya ako, sa'yo hindi. Kasi si Milet nakikita niya kung ano mabuti sa akin. Alam niya kung paano ako susuportahan. Hindi katulad mo na parang wala na akong ginawang tama. Ang bobo mo talaga! Malamang pauulanan ka ng puri ng kirida mo dahil yun ang trabaho ng kirida! Ang bilugi ng ulo mo! Gaganyan-ganyan lang yan kasi magkasama lang kayo sa saya. Subukan niya maging asawa ka at pusta ko, hindi siya magtatagal sa iyong hayop ka! Ginawa kong lahat, Joel. Ginawa kong lahat para maging maayos ang buhay natin. Tapos ito lang ang isusukli mo sa akin. O ano, manunumbat ka na naman. Iisa-isahin mo na naman lahat ng ginastos mo sa pamilyang to. Tapos ano, didiktikin mo na naman ako sa sahig. Paulit-ulit na lang, Wena, paulit-ulit na lang, nakakasawa. Nakakasawa na talaga. Pagod na akong buhatin ka. Mas pagod na rin akong magpabuhat sa'yo ng sapilitan. Kasalanan mo to eh. Ba't mo pa kasi ako pinakasalan? Alam mo naman yung kakayahan ko. Pinakasalan kita kasi gusto ko ng mabuting tao. Mabuting tao ka naman dati. Pero ewan ko, bigla ka na lang naging animal. Lo, ikaw ang naging animal. Dahil nagpakain ka na dyan sa yabang mo. Mayabang ka kasi, mukha kang pera. Gusto mo ikaw yung bida, di ba? Ikaw yung hinangaan ng lahat. At ikaw naman nasindak sa anino ko. Umurong yung buntot mo kasi alam mong hindi ka mananalo sa akin. Kaya yan, dinaan mo sa pambababae yung tapang mo. Mananalo sa'yo? Hindi namin mo rin na nakikipagkumpetensya ka sa asawa mo. Sana nga kung ganun eh. Kaso hindi ko na kailangan makipagkumpetensya. Mad kang umangat. Tapos magrereklamo ka na hindi ka nasusunod sa pamamahay na to. Bakit? Totoo naman ah. Hindi na asawa yung tingin mo sa akin. Kasangkapan na yung tingin mo sa akin. Aba, kung gusto mo maging hari dito di paghirapan mo. Hindi ko para ibigay lang sa'yo yung titulo na hindi naman karapat-dapat. Pag ikaw ang sinunod ko, di nagkanda leche-leche na yung buhay natin. Kasi ikaw naman talagang panira sa atin At alam mo yan. Kung gano'n naman pala yung tingin mo sa akin, di sagarin na natin. Sisirain ko na talaga yung pamilyang to. Lalayas na ako, ora mismo. Saan na ba yung bag ko? Saan na ba yun? Ito, pwede na to. Total, panira naman pala ako, di ba? Pwede didispatchayin ko na yung numero 1 sakit ng ulo mo. Sige, umalis ka. Anong hinamon mo? Hindi ka kawalan, Joel. Lalong hindi ka kawalan. Pera lang kasi meron ka, Wena, pero pagmamahal, wala. Magaling kang negosyante, pero palpak ka naman bilang asawa. Alam mo kung anong iisipin ng mga tao, ha? Bakit kaya iniwan siya ng asawa niya? Ang ganda-ganda naman niya. Alam mo ano may iisip nila sagot? Kasi maganda ka nga, pero ang pangit naman ang ugali mo. Inis mo sa labas, merong itim ng budi mo. Mapera ka nga, sira naman yung pamilya mo. Talaga, Joel? Tingin mo yun ang iisipin nila? Tapos nagkakamali ka. Palagi mong tatandaan, kahit anong sama ng ugali ko gaya ng sinasabi mo, kung sino ang nagloko, sinong nangaliwa, yun ang lalabas na masama. Kaya sige, umalis ka. Ipagmalaki mo sa buong mundo na pinagpalit mo ang asawa mo.
Kasi ibabalik ko sa'yo ang sinabi mo, Joel. Nakalaya ka nga, pero wala ka namang pamilya. Tingin mo hahayaan kitang makuha ang mga anak ko pag naghiwalay tayo? Imposibleng mangyari yun, Joel. Dahil sa mata ng batas, ako ang mas may kakayahang buhayin ng mga anak ko. At ikaw, mapapasama ka lang sa hani ng mga irresponsabling ama kung saan ka nababagay. Tony, sa ngayon nakikituloy muna ako sa bahay ng pinsan ko. Kasi hindi ko pa alam kung anong dapat kong gawin. May parte sa akin ang gustong ayusin ang pagsasama namin ng asawa ko. Mahal ko pa rin naman siya, walang duda. Pero kahit patawarin niya ako, sigurado naman akong ganun pa rin ang ugali niya. Nadagdagan pa nga ang isusumbat niya sa akin. Sana'y matulungan niyo ako sa sitwasyon kong ito. Salamat sa pakikinig sa aking kwento. Sumasa puso, Joel. Sumasa puso sa Super Radio DZBB. Kasama si Tony Aquino. Sumasa